If you die today, are you sure that you would be with Christ? Tanungin niyo sa inyong sarili ngayon. Kung mamamatay kayo ngayon, kayo ba ay patutungo sa kaharian sa piling ng Diyos sa langit? Masasabi niyo ba nang walang pag-aanilangan? Opo, patutungo po ako sa langit. Bakit? Ano ang iyong ginawa? Ikaw ba'y nagsisi ng iyong kasalanan? Ikaw ba'y nananampalataya at tumanggap kay Kristo na iyong Panginoon at sariling tagapagligtas? Ang sabi dito, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. You can call on Him today. Maaari kayong lumapit sa Kanya. Maaari kayong lumakad patungo sa Panginoong Jesucristo. Maaari kayong manampalataya at magtiwala sa isang katotohanang nagmumula sa Kanyang salita na Siya ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. John 14, verse 1, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. At in verse 6 po naman, tumunod po tayo doon, basahin po natin, ano po sabi dyan? Verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos sa pagpalang Ama, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na ako po, Panginoon, ay makapagpahayag ng inyong salita sa umagang ito. Akin pong dalangin ang aming mga bisita na maunawaan nila sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, dalhin niyo po ang mensaheng ito sa kanilang puso. Sila'y makatagpo ng kaligtasan na nagmumula sa inyo, sa inyong salita, Panginoon, sa kapahayagan ng inyong salita. Salamat sa inyong kabutihan. Nawa'y pangunahan kami ng banal na Espiritu maging sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaring na po kayong maupo. 4 lang po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Wala po akong mahabang PowerPoint. Medyo biglaan po ng konti. Meron po akong ipapakita dyan, pero verse po mula sa Bible o sa salita ng Panginoon. Wala na pong ibang magandang PowerPoint na paari tayong gawin. Kundi yun na lang pong ipakita natin yung nakalagay sa Bible, yung sinabi ng Panginoon, yung sinalita ng Panginoon. Pero meron po akong title. Yan. Medyo nakapaghanda naman po ako ng title. Ang mensahe pong ito ay nawa ay maging pagpapala sa inyo. Napakaganda po. Ito pong kinanta ng choir, bahagi po ito ng ating pag-uusapan sa umagang ito. Dito po, ang title po nito, The Cure to a Troubled Heart. Opo. Sa Tagalog po, lagi po ako magtatagalog kasi Tagalog po ako eh. At minsan po, ang English, pag nilalagay nyo sa Tagalog, mas madiin sa ating mga Pilipino, sa ating mga alam ang wikang ganito. Kaya ako po yung mag-i-English ng marami dito, maganda po ay maidiin ko na sa inyo sa salitang lingwahe ng Tagalog, ng Pilipino, ang kapahayagang ito. Ang Tagalog po nitong aking title, Ang Lunas sa Puso na Nagdurusa. Parang awitin ni Ray Valera, ano? Joke lang po. Favorite ko po yan, si Ray Valera eh. Makikita po natin na ito pong mensaheng ito ay sinalita ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. Bago po, alam niyo po kung kailan niya ito sinabi sa kanyang mga disipulo? Bago po siya parusahan. Bago po siya ipako sa krus. Nang gabi na bago siya hulihin, nakipag-usap siya sa kanyang mga disipulo. Sa isang lugar, inipon niya lahat ng kanyang mga disipulo. At siya'y nagsalita sa kanila. At alam niyo po, nung nagsalita ang Panginoon dito, na-troubled po ang mga disipulo. Sapagkat napakatagal po nilang kasama ang Panginoon, sila po ay magkakasama, ang Panginoon, nakita nila ang kapangyarihan sa maraming pagkakataon, ang mga miracle na ipinakita ng Panginoon sa kanila, nagpapagaling na mga may sakit, napakarami. At marami ang sumusunod sa Panginoon, marami ang naniniwala, nagtitiwala, kasama na po ang kanyang mga disciples. Kaya nung inipon niya ito sila doon sa, ito'y makikita natin, nasa chapter 13 bago po itong chapter 14. Meron pa nga pong ginawa ang Panginoon doon sa mga disipulo
na kanyang hinugasan ang mga paa ng kanyang mga disipulo. Si Jesus po ay master, siya po ay Diyos, siya po ay hinahangaan ng mga disipulo. Ngunit hinugasan ng Panginoon ang paa ng kanyang disipulo bago po ang gabing yon. Yung pong gabing yon, hinugasan niya ng Panginoon ang mga paa. Sabi nga po nung isang apostle po ay, hey, hindi mo na po ugasan ng paa ko kasi Panginoon kayo, master po kayo. Sabi niya, hayaan mong hugasan ko sapagkat pag hindi ko hinugasan ang paa mo, wala kang bahagi sa akin. Sabi nung nagsabi sa kanya, sige, paliguan niyo na po ako. Huwag niyo na po akong hugasan. Basahin niyo na po ang buong linisin niyo na po ako. Makikita niyo po sa part na ito, nagpakita ang Panginoon ng servant heart. Hayaan niyong gawin ko ito sa inyo bilang pagpapakita na kayo ay matutong magpakumbaba. Ako na inyong master, ako na inyong itinuturing, ay nagpapakumbabang hinuhugasan ang mga paa ninyo. Paa, madumi yan, pero hinugasan ng Panginoon yan. Bilang pagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba. Yan po ang kailangan na makita sa bawat isa ng mga anak ng Diyos. Yung pong pagpapakumbaba, isa sa napakagandang trait ng isang mananampalatayang Kristiyano na ipinakita ng Panginoon. Hindi lamang po yun, kundi ipinakita ng Panginoon, sila ay nag-usap, sila ay natatakot at parang ang Panginoon nagsasalita na siya ay aalis. Siya ay mawawala sa piling nila, siya ay may pupuntahang isang lugar, hindi napakadetalye at hindi napakalinaw, kaya naguguluhan ang kanyang mga disipulo. At ang sabi, at ang mabigat pa dito sa sinabi ng Panginoon, halimbawa kayo ay kinakausap sa isang pulong, at dito sa mga kausap ko ngayon, ay may magtataksid pa sa akin. Mas lalong nakaka-trouble yun. Pero mo, sama-sama na kayo, nagmamahalan na kayo, may magtataksid pa sa grupo na yun na kinakausap ngayon. At hindi lang may magtataksil dito, meron pa ditong magdi-deny sa akin. Napakasakit. Napakasakit ng pagtataksil na gagawin ng isang tao sa iyo na minamahal mo, na pinag-ukulan mo ng oras, ng panahon, ng time, na itinuturing kang mataas. Pero pagtataksilan ka at hindi tagalabas ang magtataksil. Hindi dyan sa labas, hindi natin kasama. Isa sa inyo ang magtataksil sa akin. Kaya yung mga disipulo ay nagtanungan, Panginoon, sino magtataksil sa inyo? Sinong gagawa? Walang gagawa sa inyo ng ganyan. Ngunit meron. Yun po ang nagbibigay ng trouble sa kanila. Sabi po ito, the night before the cross, the disciples were troubled, confused, and afraid. Their master spoke of living, betrayal, denial, and suffering. Their hearts were shaken. In the dark moment, Jesus did not give them a plan, but a person himself. Wala siyang sinabing paraan, wala siyang sinabing gagawin. Ang sinabi niya lang, ang kanyang sarili. Ako ito, magtiwala kayo sa akin. He did not point them to a method, but to a relationship. He did not give them a path, but declared that I am the way. Ako ang daan, huwag kayong matakot, huwag kayong maglumihanan. These verses shines like a lighthouse in the world full of storms. When heart is in trouble, Jesus speaks the same word to us today. Let not your heart be troubled, because He has a place prepared, a promise given, and a path provided. Titingnan po natin, bakit po ba tayo trouble? Meron po ba kayong trouble ngayon sa umagang ito? Huwag niyo na pong sabihin, sure ako meron. Meron po kayong pag nagugulumihanan, meron po kayong iniisip, meron po kayong. Bibigyan ko po kayo ng 6 para siguraduhin ko sa inyo na may trouble kayo. Okay, ito po. Fear brings trouble to our heart. Ang tunay po palang nagbibigay ng trouble sa ating puso, yung takot. Takot. Bigay ko sa inyo ang mga 6 na iba't ibang takot na magbibigay ng trouble sa puso nyo. Sabihin nyo sa akin, hindi ako natatakot dyan. Hindi ako naniniwala. Pero kung kayo may Kristo sa puso, maaaring yung sabihin, hindi na ako natatakot dyan. Number 1,
the fear of great natural calamity. Storms. Katatapos lang ng sunod-sunod na bagyo. Napakalalakas na bagyo. Na tila ginupo ang buong Pilipinas. Napanood niyo yung mga baha. Lahat ng mga pangyayaring yan, nagbigay ng takot at pangamba. Pagamat ang storms, nakikita natin bago dumating. Di ba? Natatakot ba kayo sa bagyo? Sa baha? Nakakatakot, di ba? Ang mga tao dun sa binahan lugar hanggang ngayon, takot na takot sa nangyari sa kanilang buhay. Yan ang isa sa nagbibigay ng trouble. Ito pa ang pangalawa. Ito hindi natin alam at hindi natin nakikita. Earthquake. Di po ba? Ang earthquake sa atin, umikot na sa buong Pilipinas. Sa iba't ibang lugar. Isa na lang po ang hindi nangyayari. Yung great big one. Di ba? Pinaligiran na tayo. At nakakatakot po yun. Yung iba nga pong nakatira sa mataas na kondominium, parang gusto na nilang sa mababa eh. Kasi iba po ang shake ng earthquake sa mga matataas na lugar. Yan po, earthquake. Ang kasunod po ng earthquake, tsunami. Nakakita na po ba kayo ng tsunami? Meron pong tsunami, panoodin sa YouTube, na nangyari sa Asia, sa Thailand, sa India, sa iba't ibang lugar, dyan po sa Asia, tsunami. Na halos pumapasok ang mataas na tubig sa buong lugar at yung tubig na yun, kukuhanin ang mga bahay at mga kotse at lahat ng mga bagay at dadalhin sa gitna ng dagat. Nakakita po ba kayo ng ganun? Sa mga totoo po yun at nangyayari po yun. Yan po ang isa sa mga nakakatakot na bagay. Fear of loss. Yan. Yung kayo po ay namatayan, nawalan, natatakot po kayong maghirap, natatakot po kayong malugi, natatakot po kayong maubusan. Fear of loss. Fear of being alone. Yan. Yan po ang naiisip din yung mapapag-isa ako. Kawawa naman ako, wala na akong kasama. Paano pag ako'y mag-isa na? Di ba? Naiisip niyo po ba yun, nag-iisa? Being separated. Yan din po, nakakatakot. Yung iiwanan ka na. Ang mga anak mo mag-aasawa na. Kayo na lang dalawa, tatanda kang kayo na lang. Ang mga anak mo may sarili-sarili ng pamilya, wala na sa bahay. Yung being separated. Tama po ba? Fear of getting old. Nako, tatanda na ako. Alam niyo na po ang sunod sa pagtanda. Ano po ang kasunod ng pagtanda? Yan po, kasama na po dyan ang panghihina. At kasama na din po dyan ang sakit. The fear of getting sick. Tatanungin ko po kayo, may trouble po ba kayo? Hindi po ba kayo dadaan sa mga ganitong fear or trouble? Dadaan po tayong lahat dyan. Hindi po natin maiiwasan yan. At yan po ang nagbibigay ng fear, ng trouble at pangamba sa mga tao. At yan po, meron po ditong isang fear. Ito po ang nais kong ipaliwanag sa inyo. Makinig po kayo. At ito po ay malilinawan niyo mamaya kung bakit kami nagpapahayag ng salita ng Panginoon. The fear of death. Ultimate na yan, kamatayan. The fear of death, ang kamatayan, walang matapang dyan. Pag ikaw, at karamihan ang nakakaranas niyan, yung mga may sakit, yung may mga cancer, yung mga nasa gitna ng mabigat na karamdaman. Pero meron pa pong isa, hindi lamang ang death, kung hindi yung eternal separation of our soul. Yung kaluluwa natin ay mapapahamak ng dahilan sa ating mga kasalanan. Yan po ay makikita nyo mamaya na ang ating mga kasalanan ay ating pagbabayaran. Sa Hebrews 9:27 po, as it is appointed unto man once to die. Ayan po, tingnan nyo po yan nandyan po yung death. Pero meron po diyang isinasabi. Ito po yung sinasabi kong mas nakakatakot. It is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. Bakit po may judgment ang death? Sapagkat yung judgment po, usually sa mga court, sa mga pamahalaan, pag kayo po ay may kasalanan, may judgment. Ganon din po sa Biblia, ganon din po sa Panginoon. Ang ating mga kasalanan ay ating pagbabayaran. Kung kayo ay nagkasala, may pagbabayad po lang. Hindi lamang yan physical na kamatayan, kung hindi eternal na pagkawalay sa ating Panginoon Diyos. Eternal separation from God is the second death. Alam niyo po ba na ang pagkamatay natin na physical ay unang kamatayan lamang? Ngunit ang
tinatawag na second death ay yung eternal na kamatayan ng ating kaluluwa sa kaparusahan ng apoy ng impyerno. Yun po ang mas nakakatakot. Hindi po biro, hindi po kwento sa bata at hindi po panakot ang impyerno. Ito po ay nakasulat sa Bible at ito po ay kaparusahan sa mga taong nagkasala at may kasalanan sa harap ng Diyos. Ngunit alam niyo po, hindi nais ng Panginoon na tayo ay maparusahan ng ganyan. At yan pong ating kasalanan, yan pong mga nabanggit ko na mga calamity, pagtanda, pagkakasakit, yan po ay nagbibigay ng trouble sa ating mga puso. At alam niyo po ba na merong cure na ibinigay ang Panginoon sa kanyang sinabi sa ating binasa? Ano po ang sabi diyan? Pakilagay lang po yung verse 1 to 3 at nang inyo rin pong mabasa. Let not your heart be troubled. Ano po ang cure? Ano po ang kasunod? Meron pong trouble. Nabanggit ko na po ang trouble. Ye believe in God, believe also in me. Kung patataasin ko ang kamay dito ng mga naniniwala sa Diyos, tataas po lahat ng kamay ninyo na naniniwala kayo sa Diyos. Pero meron pong sinabi diyan, believe also in me. Sino po nagsasalita? Ang Panginoong Hesukristo. Maniwala kayo sa akin. Sinasabi niya sa mga disipulo, you believe in God, believe also in me. Ako po, nung nasa dati akong relihiyon, kilala ko po ang Diyos. Nagsisimba po ako lagi. Sakristan po ako. From kinder to high school, nasa Catholic school ako. Alam ko po yan. Every first Friday ng buwan, nagsisimba po kami sa simbahan. Ganun po yung school namin. Kaya every week, lagi po ako nagdadasal. Pero hindi ko po alam kung ano ang malalim na ibig sabihin kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay naparito. Ang alam ko po, naparito siya kaya may Pasko. Pinanganak ang Panginoong Hesukristo kaya may Pasko. Ganong kababaw po ang aking kaalaman. Bakit po? Hindi po ako nagbabasa at nagsasaliksik ng Biblia. Dito ko lang po nalaman sa church na ito, ang malalim ng ibig sabihin ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit siya ipinanganak at ano ang kanyang gagawin? Ang pangalawa pong nalalaman ko ay yung mahal na araw na ang Panginoon ay pinaparusahan, ang Panginoon ay hinagupit. Napanood niyo po yung The Passion of Christ, pinapalabas po yan. Panginoon ay naghirap. Hindi ko rin po alam ano ang malalim na ibig sabihin nun. Bakit siya sinaktan? Wala naman siyang kasalanan. Bakit siya ginanon? Hindi ko po alam ang malalim na ibig sabihin ng mga bagay na ito maliban nang ako ay magbasa ng salita ng Panginoon at ipahayag ng salita ng Panginoon sa akin. Na ito po palang pagkabayubay ng Panginoon sa krus at ang kanyang pagkamatay sa krus ay nagdulot ng kaligtasan ng ating mga kasalanan, ng ating makasalanang kaluluwa na ililigtas niya sa kapahamakan ng impyerno patungo sa isang lugar na kung saan makakasama niya kayo. Yun po yung kasunod. Let not your heart be troubled. Pakita lang po natin yung verse. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Meron siyang pangako. Yung kasunod na verse po, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Aba, ang mga disipulo po, yan ay laging kasama ng Panginoong Hesukristo. Pero na-troubled sila sa paglisan ng ating Panginoon. Panginoon, saan kayo pupunta? Bakit nyo kami iiwanan? Ano ang pupuntahan nyo? Sasama kami. Sabi ng Panginoon, hindi nyo alam kung saan ako pupunta. Hindi kayo maaaring sumama sapagkat ang Panginoon ay may gagampan ng isang napakagandang tungkulin at gawain na mangyayari sa kanyang buhay. Ito ay ang pagliligtas ng ating mga kaluluwa. Makikita po natin dito, the promise of salvation is the gift of God. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay itinuring ng Panginoong isang regalo sa atin. Ililigtas niya ang inyong kaluluwa sa kasalanan, sa kapahamakan ng apoy ng impyerno, patungo sa isang lugar na kung saan siya ay naandoon.
At makikita po natin dito sa Ephesians 2:8 and 9. Makikita po natin sa Ephesians 2:8 and 9. For by grace are ye saved. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay maliligtas. Through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, and not of yourselves. It is the gift of God. Ang pananampalataya po natin, hindi nagmumula sa atin. Sapagkat hindi maaari ang pananampalatayang tanggapin ang pananampalataya ng isang makasalanan. Wala po tayong pananampalataya. Ang pananampalataya po ay regalo ng Diyos sa atin. At ang regalo pong yan ay hindi lamang ordinaryong regalo, kung hindi po regalo ng buhay na walang hanggan. Sinabi po sa verse 9, not of works, hindi po ang inyong gawa. Hindi ang inyong mabubuting gawa. Brother Cesar, ako nagsisimba. Ako marami akong tinulungan. Ako mabait na anak. Ako napakabuti ko. Not by works. Hindi sa inyo. Hindi sa inyong mabubuting gawa. Sapagkat tinuring na regalo eh. Regalo ng Diyos. Not by works, lest any man should boast. Pag minsan kasi, yung mga magagaling, yung mga maraming nagawa, yung mga mabubuti, parang sila yung magaling eh. Hindi ang Panginoon. Hindi ipinahintulot. Sinabi ng Panginoon, wala kayong magagawa. Ako ang gagawa ng lahat para sa inyo. Ang inyong kaligtasan ay magmumula sa aking biyaya at sa pamamagitan ng regalo ng pananampalataya. Tanging sa akin lamang magmumula. Faith in Christ does not remove storms. Ang pananampalataya kay Kristo, hindi po mag-aalis na mawawala na po ang mga storms and troubles sa ating buhay. But it gives peace in the storms and troubles in life. When life breaks you, look at the one who holds you. Alam nyo, minsan, yung mga natatakot, parang humahanap sila pag natatakot sila, hanahanap sila ng matitingnan, mahanap sila ng malalapitan para mawala ang takot. Siguro po ako, sabi ko sa aking buhay, siguro po kung sa sandaling mamamatay ako, alam ko na ako'y ligtas. Alam ko ako'y tumanggap sa Panginoon at ako'y patungo sa langit dahil sa pananampalataya, dahil sa pagkilala ko sa Panginoon, sa aking puso bilang Panginoon sa iyong tagapagligtas. Pero siguro, yung ultimate natatakot ka pa rin, alam niyo po siguro, ang mawawala ng takot sa akin, yung makita ko lang si Pastor sa tabi ko. Yung mahawakan lang ako ni Pastor at sabi niya, Cesar, huwag ka matatakot ah. Tinuruan kita, may tinuro ako sa iyo. May sinabi ang Biblia. At pag narinig ko yun sa ating mahal na pastor, pag ginawa ka ng Panginoon, ni pastor, ang aking kamay, mawawala ang takot at pangamba sa akin. Nakangiti kong haharapin ang kabilang buhay. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang ating mahal na pastor po ang nagturo sa akin ng salita ng Panginoon, ng eternal na kaligtasang ipinapahayag ko sa inyo. At nais kong bawat isa sa inyo ay malaman din ang mga bagay na ito. A promise. Alam niyo po, kung may mangangako sa inyo, ang pinakamabuting mangako sa inyo, walang iba kung yung pagkakatiwalaan ninyong mangangako. O, pag nangako ang nanay niyo sa inyo, pag nangako ang magulang niyo sa inyo, wala na ibang pagtitiwalaan. Nanay ko yan, tatay ko yan. Pag hinawakan ng magulang mo ang iyong kamay, magtitiwala ka dyan. Makikita mo na ang Panginoon ay nangako. A prepared home para sa atin. Nangako siya ng isang lugar na ating pupuntahan. Ito po ang nagbibigay ng pag-asa sa taong nanampalataya kay Kristo at sa kanyang ipinangako. Anong sabi po doon? In my Father's house are many mansions. Nasaan po ba ang Ama? Nasa langit. So ang ipinapangako ng Panginoon sa atin ay ang pagkatapos ng buhay na ito. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Hindi ko naman sasabihin sa inyo kung hindi ito totoo. I go to prepare a place for you. Nakita nyo ang ginawa ng Panginoon, ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang paghihirap, ang kanyang ginawa dun sa krus ng Kalbaryo, wala siyang kasalanan para parusahan ang isang Diyos, anak ng Diyos, para siya parusahan, kundi tayo ay bigyan ng eternal place para ang sino mang mananampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Ayan po.
And if I go to prepare a place for you, I will come again. Hindi lamang po siya naandun para ipinaghanda tayo ng lugar na mapupuntahan natin. Kung hindi ang sinabi niya, ako ay babalik. Alam niyo po, yung si MacArthur, nung sinabi niya sa mga Pilipino, I shall return, aba, ihihintay ng mga Pilipino yun. At talagang si MacArthur nagbalik. Pero ito, hindi ordinaryo, hindi tao ang nangangako sa atin. I will come again and receive you unto myself. Kayo ay aking tatanggapin. Kayo ay mapaparoon sa lugar na nasaan ako. That where I am, kung nasan ako, there ye may be also. Hindi pa napakaganda? Hindi pa napakagandang pangako ito? Wala kang katatakutan ni kamatayan sapagkat mayroong patutunguhan na isang lugar ang iyong kaluluwa patungo doon kay Kristo, makakasama ang ating Panginoong Hesukristo. His promise is personal. Ito po ay hindi niya ipinangako sa inyong lahat, o sa mga maraming tao. Hindi po. It is personal. I will come again and receive you. It is a personal invitation. And receive you unto myself. Bawat isa sa inyo ay sinasabihan ng Panginoon ng ganitong mensahe. Alam nyo, sinabi rin ito ng Panginoon sa mga disipulo ng panahon na yun, nung gabing yun, na natatakot siya. Na natatakot sila at nangangamba silang iiwanan sila ng Panginoon. Anong mangyayari sa iyo, Panginoon? Sinabi niya ang mga bagay na ito na huwag kayong matakot. May langit akong ihahanda para sa inyo. Sa sino man sa inyo na magtitiwala sa akin. This is the hope that anchors the soul. There is more beyond this life. There is a home beyond the grave. And Jesus Himself will bring us there. Meron pong isang lugar, meron pong isang pangako ang Panginoon. Huwag niyong katakutan ang mga bagay sa lupang ito. Manampalataya kayo sa akin, magtiwala kayo sa akin, at kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Manampalataya kayo. Ang sabi sa verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Alam niyo po, itong verse na to, napakaliwanag. Jesus saith unto him. Ang Panginoon mismo ang nagsasalita. Ang Panginoong Hesukristo ang nangangako. Ang Panginoong Hesukristo ang nagsasabi. Ano ang sinabi niya? I am the way, the truth, and the life. Ako ang buhay, ako ang daan. Daan saan? Daan patungo sa langit. A place. I go to prepare a place for you. Yan po yung daan. Daan patungo sa langit. The truth, ako ang katotohanan. Ang sinasabi ko ay totoo. Ako ang katotohanan. Magtiwala kayo sa sinasabi ko. And the life. Yung life po na yan, ay hindi po eternal ang life dito sa lupa. Hindi po kayo mabubuhay ng forever. Namatay na nga po si Juan Ponce Enrile sa edad na 100 plus. Wala pong forever dito. Pero pagkatapos ng buhay na ito, ang sinasabi ng Panginoon na life, yun po yung eternal life. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Atin pong makikita, a clear and only way, Jesus gives salvation. Ako lamang ang paraan, wala nang iba. Walang makakarating sa Ama. Doon po sa verse 6, pakita po ulit natin. Wala po akong PowerPoint, yan na lang po ang PowerPoint ko. Pero nais ko pong tingnan yung mabuti. Jesus said unto him, I am the way. Wala nang ibang daan. I am the truth. Wala nang ibang totoo pang magsasabi sa inyo nito. Kung hindi ang Panginoong Hesukristo na nasa langit. And the life, wala na pong makapagbibigay sa atin ng eternal life, kundi ang Panginoong Hesukristo. Pero basahin niyo yan. No man cometh unto the Father. Walang sino man ang makakarating sa Ama. Bakit walang sino man ang makakarating sa Ama? Makasalanan tayo. Tatanggapin ba ang makasalanan sa langit? Tatanggapin ba tayo sa langit na tayo makasalanan? Hindi katanggap-tanggap ang makasalanan sa langit.
Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, sa kanyang pagkabayubay sa krus, sa kanyang paghihirap doon sa krus ng Kalbaryo, tayo ay kanyang tinubos. Tayo ay kanyang iniligtas. Kahit po sa simbahan ng Katoliko, naririnig ko po yan, hindi ko yan makalimutan. Kaya lang hindi ko alam ang ibig sabihin na tayo ay tinubos. Tinubos saan? Tinubos sa ating mga kasalanan at sa kaparusahan ng kapahamakan ng kasalanan, bunga ng kasalanan, doon sa apoy ng impyerno. Tinubos tayo. Naghirap ang Panginoon sa atin at sa pamamagitan ng dugo, banal na dugo ng Panginoong Jesucristo, tayo ay kanyang nilinis at binigyan ng pagkakataon na makarating sa Ama pagkatapos ng buhay na ito. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Jesus is the one. Jesus is not one of the ways. Jesus is not one. Hindi lang siya yung daan. He is the only way. Wala nang ibang paraan. Wala nang iba kayong matatawagan. Wala nang iba kayong maiisip na paraan patungo sa langit, sa kaharian ng Diyos, kundi ang Kanya. Sinabi niya yan I am the way, the truth, and the life. Ang sabi niya, He is the way, the bridge between sinful men and a holy God. Siya po yung ating mediator. Sa harap po ng kanyang Ama, tayo ay nagkasala at may kaparusahang apoy ng impyerno. Pero sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayo ay binigyan ng kaligtasan, tayo ay tinubos mula sa kasalanan, patungo sa kanyang Ama. Kung tayo sa umagang ito ay mananampalataya at magtitiwala sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. He is the truth, not an opinion, but a revelation of God. He is the life, eternal, abundant, given to all who believe. Yan po ang ninanais ko sa umagang ito. Ang tayo ay maniwala, magtiwala kay Kristo. He is the way, but you must walk in Him. Siya po ang daan, ngunit kailangan niyong lumakad palapit sa Kanya sa umagang ito. Maaaring sinasabi niyang siya ang daan, ngunit hindi kayo lumalapit sa daan. Hindi kayo naglalakad sa daan patungo sa Kanya. Ang tabi po dito, He is the truth. Siya ang katotohanan. Ngunit hindi nyo tinatanggap, hindi kayo naniniwala, hindi magiging katotohanan ng Panginoon sa inyo kung hindi kayo maniniwala by faith, kung hindi nyo pananampalatayanan ang Kanyang sinabi. And He is the light. You must receive Him. Ang buhay na walang hanggan. Si Kristo ay daan, lumakad tayo palapit sa Kanya. Si Kristo ay katotohanan, tanggapin natin ang katotohanan na siya ang magliligtas sa atin patungo sa isang lugar sa piling ng Kanyang Ama sa langit. And He is the light. You must receive the eternal life. You must receive Christ in your heart as your Lord and personal Savior. If you die today, are you sure that you would be with Christ? Tanungin niyo sa inyong sarili ngayon. Kung mamamatay kayo ngayon, kayo ba ay patutungo sa kaharian sa piling ng Diyos sa langit? Masasabi niyo ba nang walang pag-aanilangan? Opo, patutungo po ako sa langit. Bakit? Ano ang iyong ginawa? Ikaw ba'y nagsisi ng iyong kasalanan? Ikaw ba'y nanampalataya at tumanggap kay Kristo na yung Panginoon at sariling tagapagligtas? Ang sabi dito, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans 10:13. You can call on Him today. Maaari kayong lumapit sa Kanya. Maaari kayong lumakad patungo sa Panginoong Jesucristo. Maaari kayong manampalataya at magtiwala sa isang katotohanang nagmumula sa Kanyang salita na siya ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Sa ilang sandali po, kami po ay magbibigay ng paanyaya sa inyo. At ang paanyaya pong ito ay ang paglapit kay Kristo na inyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaibigan sa aming mga bisita, si Jesus ay naghanda ng isang lugar sa langit para sa iyo. Ngunit ang lugar na iyon ay para lamang sa mga magtitiwala sa Kanya sa umagang ito. Sa Kanya bilang tagapagligtas. Ang sabi sa
Sa Tagalog, sa John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Malinaw po sa Tagalog, ano? Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Lalong lumilinaw sa Tagalog, ano? Parang naiisip nyo. Walang makararating sa Ama. Walang makararating sa hinanda kong lugar. Walang makararating sa langit kung hindi sa pamamagitan ko. Siya ang daan. Dapat kang lumakad palapit sa Kanya. Siya ang katotohanan. Dapat kang maniwala at magtiwala sa Kanya. Siya ang regalo ng buhay na walang hanggan. Dapat mo siyang tanggapin sa umagang ito na iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung ikaw ay mamamatay, sigurado ka ba na ikaw ay patutungo kasama ni Kristo doon sa langit? Hindi mo kailangan ng relihiyon. Ang kailangan mo ay ang personal na relasyon kay Jesus. At maaaring gawin mo yan sa umagang ito. Maaari kang lumapit sa umagang ito at maaari mong sabihin, Panginoon, nais kitang gawing aking personal na tagapagligtas. Nais kong magsisi ng aking mga kasalanan sa inyong harapan. Napakalinaw ng mensaheng aking narinig. Nais kong magtiwala sa iyo. Nais kitang tanggapin sa aking puso na aking Panginoon at sariling tagapagligtas. At matanggap ang iyong mga pangako. Ang pangako ng buhay na walang hanggan pagkatapos ng buhay na ito. May sinabi din po sa John 10:27, ang lahat po sa inyo ay nakinig ng salita ng Panginoon. John 10:27, ang sabi po dito, "My sheep hear my voice." Naririnig niyo po ang salita ng Panginoon. "And I know them." Alam niyo po ang ibig sabihin ng I know them? Hindi po aksidenteng nandito kayo sa aming mga bisita. Alam po ng Panginoon at dinala po kayo ng Panginoon at ng Kanyang banal na Espiritu sa umagang ito, sa lugar na ito, upang mapakinggan nyo ang Kanyang salita. And they follow me. Sana po sa umagang ito, sumunod kayo sa paanyaya ng Panginoon, sa pagtawag ng Panginoon. Kayo ay manampalataya sa Panginoon. Magsisi ng inyong mga kasalanan. Lumapit sa Kanya, buksan ang inyong puso at Panginoon, sabihin niyo sa Panginoon, Panginoon, nais kong magsisi ng aking mga kasalanan. Nais kitang tanggapin sa aking puso na aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa mensaheng narinig namin na kayo ang daan patungo sa Ama. Na kayo ang kaligtasan. Nasa inyo ang buhay na walang hanggan. At kung gagawin niyo yan sa umagang ito, kayo po ay maliligtas. At kayo po at ang inyong pusong nagababagabag ay magkakaroon ng kapanatagan. Sapagkat kailan may di mo na nyo na mararanasan ang pagkahiwalay ng inyong kaluluwa patungo sa kapahamakan ng apoy ng impyerno. Bagkus, pag inyong tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa inyong puso na inyong Panginoon at sariling tagapagligtas, kayo ay Kanyang patatawarin kung kayo magsisisi, kayo ay Kanyang ililigtas, at kayo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan doon sa langit. At nais ko pong muling basahin sa Tagalog ang ating binasang verses para lamang po inyong maalala. Wala po yan dyan. Akin lang pong nilagay dito. Huwag kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko pa sa inyong, pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirahan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako ay babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At sa verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makararating sa aking Ama kung hindi sa pamamagitan. Hindi po napakahirap ng mensaheng ito para maunawaan.
Ginamit ko po ang banal na salita ng Panginoon at ang lingwaheng Tagalog upang maihatid sa inyo ang magandang balita. Lagi niyo pong tandaan, hindi aksidenteng narito kayo sa umagang ito. Sapagkat nais ng Panginoon na kayo'y lumapit sa Kanya sa umagang ito at tanggapin siya na inyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Tayo po tumayong lahat. Dakilang Diyos, pagpalang Ama, marami pong salamat sa mensahe ng kaligtasan na nagmula sa inyong banal na salita, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang maikling pahayag na ito ay magsilbing ilaw, Panginoon, sa aming mga bisita. Makita nila, Panginoon, na tanging kayo lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Sa sino mang lalapit at magbubukas ng puso sa umagang ito, magsisisi at tatanggap sa inyo bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Kayo at ang inyong banal na Espiritu po ang manguna sa aming paanyaya, sa aming mga bisita. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.